Yo guys, kamusta? Ito ay post ng 105.1 Brigada News FM Manila, April 19. So ilang araw pa lang nakakalipas nang ito ay na-post. At ayon nga dito sa nakapost ay sinasabi ng caption, same-sex marriage sa Tagum. Pinag-isang dibdib ang same-sex couple sa Tagum City, Davao del Norte. Pinangunahan ni Rev Crescencio Agbayani ang kanilang kasal sa ilalim ng LGBT Christian Church Philippines. So guys, pag-usapan natin sa video na to kung pwede ba maging Kristiyano ang isang LGBT. I don't know if this church ay affiliate or connected sa Catholic or any denomination. Anyway, hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay ito ba'y karapat-dapat kaaya-aya dahil sila ang nag-brought up. Ayon dito sa caption, sila ang nagsabi na sila ay LGBT Christian. At syempre, dito papasok yung usapin na same-sex marriage at paniniwala na usapin na ito usaping paniniwala. At syempre, kung talagang ang LGBTQ community ay karapatan talaga ng pangkalahatan ang pinaglalaban nila at hindi para sa kanilang sariling karapatan lamang ang ipinaglalaban nila, then we can exercise our rights and our freedom. Sapagkat makikita nga natin ay may nakalagay pang ang word na Christian. Sila na ginagamit, no? LGBT Christian. Kaya naniniwala ako may karapatan ang mga Kristiyano na magsalita dito. Karapatan ko, karapatan mo, karapatan nating mga Kristiyano magsalita sa ganitong mga usapin. Mapa-INC ka man, Katoliko, Muslim ka man, o ano man ang paniniwala mo, may kalayaan tayo, di ba? Dahil tayo ay malayang bansa. So, bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. So yun na nga, wala nang paligoy-ligoy. Meron tayong 5 pag-uusapan dito. Actually, 5 questions. Una, pwede bang maging Kristiyano ang isang LGBT? Kasi, di ba, pag ganitong binabanggit yung word na Christian, ito ay syempre dapat biblical. Ito ay dapat naaayon sa paniniwalang Kristyanismo. Kristyanismo, di ba? Kasi Christian nga di ba? So, unless ito ay hindi Christianismo, ay hindi natin pag-uusapan yan at wala tayong dapat ipakialam dyan. Pero they brought this thing up, dinala nila ito, pinakita nila ito, sinasabi nila ng hayagan publicly na sila ay LGBT Christian Church ayon sa caption na nabasa natin. Siyempre ilan pa rin sa dapat na tignan natin yan ay kung ano yung mga nababasa natin. So, anyway, ang tanong, diba, kailangan pag-usapan natin yan para kung sakali may nakakakita, lalo kung bago pa lang sa Christianity o bago pa lang Kristiyano ay baka matisod at sabihin ay pupwede pala yun. O kaya ay yung mga ibang tao na nagsisikhay, nag-aalam, nag-aaral ay sabihin na ang mga Christian ay pupwede pala ito sa Christianity. Well, I believe for me, Christian kami at maraming Christian ay tutol sa ganitong mga bagay. At yan yung pag-uusapan natin sa mga questions dito. Number 1 nga, pwede ba maging Kristiyano ang isang LGBT? Naniniwala ako ang sagot dyan, pwede kung magbabago. So may kondisyon. Pwede ka naman maging Christian di ba? Pero hindi sa kalagayan na LGBT ka pa or may paniniwala ka pa na pwede yung babae sa babae at lalaki sa lalaki, vice versa. So pwede ba maging Kristiyano isang LGBT? Pwede kung magbabago. Kasi walang totoong Kristiyano na LGBT. Kahit bali-baliktarin mo ang Biblia o ang history, ang mga totoong Kristiyano ay hindi naging parte ng ganitong mga gawain. Kaya direkta at malinaw nating sasabihin na never magiging tunay na Kristiyano ang isang LGBT. Pero bukas ang Diyos sa pagsisisi at pagbabago ng tao. Kaya hindi tayo dapat o hindi dapat ipagtabuyan ang
mga nasa ganitong kalagayan. Kung may interest silang magsisi at magbago, nandun yung heart nila at ayaw nila, at alam ninyo mahirap din ang nandun sa kalagayan na ganoon na yung nararamdaman mo iba, 'di ba? Hindi dapat sila kastiguin o patuhin, 'di ba? Kasi alam ko noon may video pa na ganun. Merong mga diskriminasyon at iba pang mga bagay, yun ay hindi makatarungan pa rin. Gayon pa man, naniniwala tayo, hindi maaari ito. Hindi po pwede ito. Hindi ka pwedeng tawaging Christian kung LGBT ka pa. Maliban na lang, nandun na yung nagbago ka na, nagbabago, nagsisisi, nandun ka na sa proseso, maaari pa siguro, no? Pero yun nga yung sagot, no? Pwede kang maging Kristiyano pero hindi ka pa, no? Hindi ka pa Kristiyano talaga. Kaya LGBT Christian Church X, hindi pwedeng magkasama yon, no? LGBT nga tapos Christian. Ano yun? Christian and LGBT unite? Hindi pwede. LGBT is LGBT, Christian is Christian. Number 2, ito ba ay ipinagbabawal ng Biblia? Ang sagot dyan ay makikita natin yung katotohanan. Siyempre sa Bible pa rin. Oo, pinagbabawal at pinagbabawal talaga ito. Mula Old Testaments hanggang New Testaments. Ito ay makikita mo sa ilan sa mga bahagi ng Biblia na babasahin natin ngayon. Isa sa makikita natin ay sa Levitico 18 chapter 18 verse 22, at ito nga nakalagay, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, iyan ay karumal-dumal. At sa Levitico 20 versikulo 13, chapter 20 verse 13, ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Iyan ay sa Old Testament kung saan wala pang kabayaran ng kasalanan sapagkat yung kasalanan, sabi sa Bible sa Romans, 'di ba? Ang lahat ay nagkasala, wala nakabot sa kaluwalhatian niya. At ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Lahat tayo dapat ay nandoon sa judgment, pero 'di ba anong sinasabi ng banal na kasulatan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Nandoon na, merong umako nang dapat tayo ay nararapat na magbayad, at yun na yung Panginoong Hesus. Merong kaligtasan. Yun yung sinasabi, no? Pero kung babalik tayo sa topic, yan ay noon pa man, bawal na yan. Kaya nga 'di ba, ang iniiwasan ng mga nasa LGBT or yung mga may homosexuality na pamumuhay or against sa Bible ay ayaw nila yung usapin o yung kwento ng sa Sodom at Gomorrah. 'Di ba? Tignan natin 'yun dito, 'di ba? At babasahin natin 'yan. Genesis 19 chapter 19 verse 4 hanggang verse 13. Dito sa time na to yung dalawang panauhin na anghel, no? At makita natin yung kwento dito. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakian na sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo, at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ng mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ng pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin. Ito yung mga anghel, no, na panauhin. At isinara ang pinto. So hinila siya. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at sinara ang pinto. Pagkatapos binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Nawala na ng paningin, no? Hindi na makita yung lagusan pa loob pagkat may gusto silang gawing masama. So tuloy natin, no? Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ng iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. So dito makikita natin na malinaw
yung pagnanais sa same sex o parehong kasarian. Sabi nga dito lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon at tinahanap yung lalaki, no? Sabi doon, pinaligiran ng mga lalaki na taga Sodom at pasigaw nilang hinahanap yung lalaki, gusto nilang makapagtalik sa kapwa lalaki. At kung babasahin nyo yung buong Biblia nga, particularly dyan sa Genesis, ay ginunaw yan Sodom at Gomorrah, at kahit puntahan ninyo yung lugar ngayon doon ay makikita yung bakas, makikita yung pagkawala ng lugar na yun dahil sa pagwasak. At hindi na natin pahabain yung usapan doon sa bagay na yun. Ito yung mga bagay na Old Testament, baka sabihin nila Old Testament na yan Old Testament na yan, lumang tipan na yan, hindi na yan pag-usapan. Nasa bago na tayo. Sinabi nga natin kanina, old and new hindi maaari, kaya hindi talaga po pwedeng LGBT at Christian magkaibang dimension, magkaibang mundo, magkaibang paniniwala yon, at hindi po pwede yung halo-halo. Hindi ito gaya ng kape na 3-in-1, hindi ito gaya ng kung ano mang pinaghahalo-halo ng mga bagay. Ito ay paniniwala. Kung gusto natin ng malinis, dapat malinis, walang halo. At kung gusto mo ng malinis, diba, ay malinis na tubig, lagyan mo lang ng kaunting dumi, ay madumi na yun sa'yo. Meron bang isang bagay na malinis na masasabi mong malinis kung may kaunting dumi? Diba? Ang kaunting dumi nagpaparumi ng pangkalahatang kalagayan ng isang bagay. At so on and so forth, nasa inyo yun kung paano ninyo iisipin yung bagay na yun. Hindi pwedeng paghaluin ng mga bagay-bagay o magkaroon tayo ng pagnanais sa kabutihan at hahaluan ng kaunting kasamaan. And biblically speaking, di ba? Ito nga yung mga pinag-uusapan natin dahil Christian, ito ay dapat usapin na Biblia para lamang po doon sa naniniwala sa Biblia itong mga pinag-uusapan natin. Kung hindi ka naniniwala sa Biblia, magkaiba po tayo ng mundo. Pero open tayo, bukas tayo makipag-dialogo, makipag-usap, makipag-sharing. Pero magkaiba nga yung mundo natin. Yung kumbaga dito, hindi ka pwedeng magsalita kasi hindi mo naman pinaniniwalaan itong Biblia. Pero ito ang nangyayari, no? LGBT Christian, tila may paniniwala sa Biblia, but at some point parang kinakalimutan yung ilang bahagi na nagsasabi o kumukontra sa kanilang pagnanais o kanilang mga kagustuhan sa buhay. So kanina yung tanong natin na pwede ba maging Kristiyano? Yung LGBT pwede kung magbabago. And kaninang tanong pa rin na pangalawa, ay ito ba yung pinagbabawal sa Biblia? Oo, at makikita natin sa Old and New Testament. Binasa natin kanina yung mga sa Old Testament. And number 3 na tanong natin ngayon, kung hindi dapat makipagtalik ang lalaki sa kapwa lalaki, para saan ang babae? Sabi sa Bible, sa unang Korinto, 1 Corinthians 11 verse 8, sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki, at hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. Ang babae ay nilalang para sa lalaki. So hopefully makatulong yung sagot na ito, no? Binasa na lang natin yung Biblia, yung Bible, no? Kung may nagtatanong dyan, nag-iisip, talagang nag-aaral siya ng Biblia, naghahanap siya ng katotohanan, at napapaisip siya kung hindi pwede. Oo, nakalagay na hindi pwede lalaki sa lalaki, paano naman yung babae? Kasi ito nga nakapost dito is babae sa babae yung kinasal. At least yung naka-display, no, na main picture, I don't know if may kinasal pa bang iba, same-sex man. Ito same-sex woman. So pinasa natin sa Corinthian, ang babae ay nilalang para sa lalaki. Ang babae ba nilalang para sa babae din? Yung ba nakasulat? Ang babae ay nilalang para sa lalaki. Biblically, yan yung nakasulat. Number 4, ano ang masasabi ng Biblia sa makabagong mundo ngayon? So napakaganda ma-discuss natin yan at mabasa natin yan mismo sa Bible. Ito yung sinasabi sa Roma 1:26 hanggang 28, o Romans chapter 1 verse 26 to verse 28. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nanguhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, inayaan sila ng
ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. So sa panahon natin ngayon, marami nagsasabi hindi naman sila against sa Diyos o hindi sila galit sa Diyos o ganito ganyan. Pero 'di ba, makikita sa gawa, hindi sa salita. Sabi nga, actions speak louder than words. Doon makikita 'yun kung ano yung ginagawa mo. Naniniwala ka na ang Bible ay salita ng Diyos, pero at some part hindi mo pinapaniwalaan o yung ibang bahagi hindi mo pinapaniwalaan. Parang yung Diyos, niniwala ka sa kabutihan niya, sa blessings niya and faithfulness and so on, but yung punishment, yung pagiging justice niya ay hindi mo pinapaniwalaan. Iyan ay hindi pagkilala sa kanya. Kinikilala mo yung power niya, yung existence niya. Di ka naman atheist, naniniwala ka pa rin sa Diyos, pero kinakaila mo siya sa pamamagitan ng hindi pagdinig, paniniwala sa kanyang sinasabi, kabuuan throughout the Bible. So yan nga yung makikita natin na masasabi ng Biblia sa mundo ngayon. Actually, napakarami pang verse sa Bible. Hindi natin mapagkasya man ngayon siguro sa video na to. Siguro upon your request or sa kalooban ng Diyos, kapag kanyang pinahintulot ay gagawa natin ng part 2 to, kung ano ba mga pwede natin pag-usapan. So siguro dadako na tayo sa last na question natin dito, na I think maganda na papag-usapan para itong mga ganitong gawa ng mga tao ay ma-rebuke, makita, mahayag yung kalikuan na nangyayari. Kasi kapag walang pumupuna, 'di ba? Na tinusubok ito bang mga Christian, ito bang mga totoong Christian ay may sasabihin sa ganito or wala? Siyempre, nasa iyong puso, alam mo kung ano yung responsibilidad mo bilang mananampalataya. Alam mo, meron at merong pupuna, meron at merong magsasalita. Kahit gaano pa man maging kahirap, maging kagulo ang mundo, ay merong mananampalataya na tatayo sa pangalan ng Panginoon. At syempre, hindi ito ang purpose para mang-ape, discriminate, diba? Sabi nga natin kanina, mali yun. Ang tao ay ayaw man nila magsisi, ipagpasa Diyos na ninyo yun. Hindi natin sila mapipilit, pero hindi rin nila tayo mapipilit na ihalo kung ano man sa salita ng Diyos. So siguro itong question na last ay dito na natin tapusin yung video na to. May pag-asa pa ba ang mga taong gumagawa ng suklam-suklam sa harap ng Diyos? So bago natin sagutin yan, ay basahin muna natin ang unang Korinto chapter 6 verse 9 hanggang verse 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya isa sa masasabi natin ay kung may pag-asa pa ba o may kaligtasan ba para sa mga naroon sa kalagayan na iyon ng kasalanan. Iba-iba nga yung binanggit dyan, diba? At kasama dyan yung homosexuality. Ay yung sinasabi na kapwa lalaki, kapwa babae na relasyon. Ay ayun yun, no? Makikita natin ilan nga daw sa mga mananampalataya, no, ay ganyan. Kaya hindi, kung makikita mo yung Kristiyano ay mapagmataas at sinasabi magbago ka, pero 'di ba, namimilit or maaring mambabato, ay baka hindi pa siya totoong Kristiyano or on process pa rin siya. Kasi sinasabi nga, ilan sa inyo ay ganyan noon. Nandun sa kasalanan ang mga Kristiyano noon, pero pinatawad. Merong makikita tayo pag binasa natin sa buong Biblia ay nagsisisi talaga dapat ang tao. Hindi pwedeng nagpapatuloy sa kasalanan. Pero sabi nga, may pag-asa hanggat buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa. So kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan, may pag-asa. Subalit kailangan may pagsisisi. Maraming paraan para di tayo magkasala. Una, syempre tumawag tayo sa Diyos at magsisi, humingi tayo ng tulong. At sabi sa Biblia, hindi tayo tatanggihan niya. Ng mga tunay na Kristiyano man, dating namumuhay sa kasalanan. Subalit nabago, nagbabago, patuloy na nagbabago at naliligtas sa puot na parating. May parating na parusa.
ng Diyos. At ang mga nagsisisi o tumatawag na nananampalataya sa Kanya ay sila yung mga nakasusumpong ng tunay na kaligayahan, kapayapaan at kaligtasan. Pero walang pagpapatuloy sa kasalanan. Maaring nagkakasala at nagkakasala pa rin ang Kristiyano pero humihingi na ng tulong, nagpapabago at nababago patungo sa Diyos, hindi paalis o hindi halo, walang iiwanan, ba? Kailangan natin i-surrender kay Lord yan. Kaya ikaw, anong masasabi mo sa video o usapin na ito, content na ito? Comment down below at kita tayo sa susunod na video. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless us all.